So hello sa inyo mga kapiga. So Wednesday afternoon, nandito tayo ngayon sa Maynila. Tayo sa Balot. And pauwi tayo ng Bulacan ngayon. Medyo ma-traffic kasi ganito talaga dito sa Maynila. Tuwing hapon, taas ang traffic. So lahat ng motorista makikita mo sa daan, ayan, merong walang helmet, merong walang plaka. Ito si kuya, lahat ng wala meron siya. Shoutout sa'yo. Nakakamiss din pala mag-vlog. Ngayon ko lang ulit nalabas tong si Luffy papuntang Bulacan. Ngayon ko lang matetest yung bago nating suspension. Tingnan natin kung kumusta siya sa mga super bumpy road tulad ng sa Bulacan. So a bit of a disclaimer, again, yung settings ko dito naka-tune para sa dalawang tao. So around 150 kilograms. So first impressions sa solo riding, medyo stiff siya syempre, pero I feel like kapag may pasahero ako, for sure mas gaganda yung play nito for comfort. Pero usable naman siya kahit ganito yung setting. In fact, gusto ko siya kasi medyo sporty yung feel nung suspension ko, matigas. So hindi ako nag-aalangan kapag ganitong may lubak kasi hindi magiging unstable yung motor. Pero syempre, kung titignan mo yung comfort, iba pa rin kapag na-tune sa weight mo lang. Pero off the bat, yung performance niya actually okay naman, responsive. Oh, ayan. Diba? Tulad nun, grabe yung counterflow, diba? Just Manila things. Pero sanayin lang talaga yan. Wala ka naman magagawa eh. Pero so far may 15 minutes na ako nagra-ride. Okay naman siya para sa akin, hindi siya nakakapagod. Hindi tulad ng stock suspension na konting lubak pa lang nagbo-bottom out na. Kahit ako lang mag-isa. Syempre considering na rin yung tanda ng suspension na yan, around 3 years na rin yung stock suspension na yun eh. So baga gamit na talaga siya eh. Actually 4 years na pala. Sa 2022 ko nabili tong PCX. So far so good. So yung front suspension ko naman, mas gusto ko siya kaysa sa stock. Mas comfortable, hindi rin nag-aalangan yung handlebars ko. Kasi nung una, sobrang lambot niya. Pag kumo-corner ako, nagiging unstable, wobbly yung handlebars. So mamaya natin matitesting talaga yung limits nito pagdating natin sa MacArthur at pagpasok natin sa Bulacan. So mamaya ulit. Yun, dito na tayo sa MacArthur. Grabe traffic kanina dun, imbudo. Pero dapat okay na yung traffic pagdating dito. Dating sa braking, hindi rin sumusubsob yung front suspension ko as compared before. So dun pa lang, ganda na agad ng performance gains nito. O dito sa may bandang
Marulas to Valenzuela. Grabe ang mga lubak dito. And ngayon pa lang ngayon pa lang parang no need na mag-comment doon kasi wow. So far kinakain naman niya yung mga lubaks without any problem. Wag lang siguro yung ganyang kalalim, ano? At certain speeds comfortable siya, pero kapag low speed, of course, dun tayo magkakaproblema. Tulad nun, medyo dampened yung lubak na yon. So syempre, wala naman tayo magagawa para ma-eliminate tong ganitong kagrabing uneven surface, diba? Kasi daan na yun eh, ganito lang siya. For now, siguro yung performance niya from 0 to 10, yung 0 yung stock suspension for reference. And I'm talking about yung Pro Fender Air. Sabihin na natin mga nasa 7 out of 10 compared sa stock suspension. So ganun katindi, ganun kataas yung difference niya. Syempre may ibang users na magsabi hindi naman ganyan yung experience ko eh. It depends on the configuration talaga. Pwedeng mas magana ako, pwedeng mas mabigat ako. Pwedeng mas matigas yung tuning nung sa inyo, pwedeng mas malambot. So later, pag uwi ko sa bahay, medyo paglalaroan ko yung settings na ito. Kulit eh, no? Actually para sa akin okay na ito eh. Perfect tong configuration na to. Kasi again, hindi mo naman talaga may eliminate yung lubak. And pagdating sa scooters, medyo impacted yung comfort dahil syempre nasa ilalim yung engine. So talagang andun yung bigat eh. Kung lalagyan mo ng physics yun, talagang alam mo yun, matagtag talaga siya by nature. Actually gusto ko magka-comparison nito. Gusto ko ma-compare yung X series tsaka yung Air. Hopefully in the future may makilala tayong kapwa nating kapiga, ma-testing natin yung performance nun, di ba? So sa totoo lang, naghanap na rin ako ng kapalit nito ni Luffy. So pinag-iisipan ko kung X-Max or ADV 350. Nagre-research pa ako kung anong mas maganda sa kanilang dalawa. So comment down below kung gusto nyo magbigay ng opinions between X-Max and the ADV 350. Based on my research, parang gusto ko yung X-Max sa ngayon eh. Kasi maporma, tapos mas maliit siya and slimmer than your ADV 350. In terms of power, di naman sila nagkakalayo kasi ang hanap ko naman sa scooter hindi yung lakas pero yung comfort. And kahit anong scooter naman nakaka-overtake eh. At that point di na ako mabibitin siguro kasi coming from a 450cc, so hindi na siguro masyadong malaki yung difference nung 300 and 450, di ba, ni Ninja. Ayan, comment down below kung anong mas gusto niyo sa dalawa. So mabalik tayo sa suspension.
Pag ganitong smooth yung asphalt, walang problema. Para lang ako nakaupo sa sofa. And no exaggeration yun. Well, syempre, doon pa rin yung vibration mismo ng engine, nararamdaman ko pa rin. Pero yung pagdating sa daan na smooth, walang problema eh. Gustong gusto ko yung Playnete eh. Next time, i-review naman natin siya with back ride, para makita rin natin kung anong opinion ng mga pasahero kung kumusta yung plane nito, since configured siya for 2 persons. Uy, ayos to ah. By the way mga kapiga, papasok na pala yung Super Typhoon ngayon. So kailangan ko na magmadali, kailangan ko na umuwi. Dito ko natatapusin ang video na to. Kung nagustuhan nyo ang video na to at gusto nyo pa ng performance review ng Profender Air, comment down below. Paki-like, share, and subscribe na rin sa aking channel. And see you sa aking next video. Peace. RC07 out.